Hello mga bata! Ako si Ginang Marcelita C. Tampos, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, magsasabing magandang araw! Alam niyo mga bata, maraming nagsasabi, ang lahat daw ng bagay ay magkakaugnay. Ito ay parehang itinuturo sa siyensya at relihiyon. Ang ibig sabihin, anuman ang napagpasyahan natin gawin, apektado ang lahat. Hindi man ito nakikita kaagad. Alam niyo ba mga bata, ang kailangan sa paggawa ng pasya? Ngayon, makinig ng mabuti. Ang pagpapasya ay nangangailangan ng iyong abilidad na pumili ng mga bagay na walang paiba-iba, walang pag-alinlangan, at walang pagpapaliban. Nangangailangan din ito ng masusing pag-iisip at pagsaalang-alang sa lahat ng mga alternatibong solusyon at mga magiging resulta ng anumang pagpapasyahang gagawin. Dahil dito, ang pagpapasya ay napakahalaga sapagkat ang dapat maging bunga nito ay ang kabutihang panlahat, hindi lamang para sa mga iilan at piling mga tao. Ang pagiging mahinahon ay makakatulong upang dumating ka sa pasya para sa kabutihang panlahat. Ngayon, mga bata, titingnan ko ang inyong mga kakayahan sa paggawa ng pasya. Bibigyan ko kayo ng mga sitwasyon at ibigay ninyo ang mga tamang kasagutan. Handa na ba mga bata? Magaling! Ngayon, basahin natin ang nakalagay dito. Ihanda natin. Titik A. Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Piliin sa loob ng kahon ang inyong magiging pasya sa bawat isa o sa bawat sitwasyong ibibigay sa inyo. Ito ang mga maaari ninyong sagot. Titik A. Pag-iisipan ko muna kung kakayanin ko. Titik B. Basta pasya ninyo, payag kaagad ako. Titik K. Hindi ako papayag dahil yan ang inyong pagpipilian. Yan ang maaari ninyong isagot sa bawat sitwasyong ibibigay ko sa inyo. Maliwanag ba mga bata? Magaling! Sige nga, tingnan ko ang inyong mga kakayahan sa paggawa ng pasya. Narito ang unang sitwasyon. Una, isa ka sa mga pinuno ng inyong klase na tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa inyong silid-aralan. Iminungkahi ng inyong pangulo na ikaw ang maging monitor sa pagganap ng tungkulin ng bawat angkan. Ano ang iyong maging pasya? Ang pagpilian? Titik A. Pag-iisipan ko muna kung kakayanin ko. Titik B. Basta pasya ninyo, payag kaagad ako. Titik K. Hindi ako papayag dahil. Kung ang sagot mo ay titik B, basta pasya ninyo, payag kaagad ako. Tama! Magaling! Dito sa pangalawang sitwasyon. Matapos ang mural painting sa inyong
paaralan na ginagamitan ng halo-halong pintura. Iminungkahi ng inyong leader na itapon na lang sa kanal ang mga natirang pintura dahil hindi na ito mapakikinabangan. Ano ang iyong maging pasya? Pagpilian. Titik A. Pag-iisipan ko muna kung kakayanin ko. Titik B. Basta pasya ninyo, payag kaagad ako. Titik C. Hindi ako papayag dahil. Kung ang sagot mo ay titik ka, hindi ako papayag dahil tama. Magaling, mga bata. Pangatlong sitwasyon. Napansin ng iyong pangkat na kaya bumabagal ang pag-akyat ng mga mag-aaral sa silid-aralan ay dahil hindi sila sumusunod sa nakapaskil na keep right. Nagmungkahi ang iyong mga kaibigan sa inyong guro na ang pangkat na ninyo ang mamahala dito tuwing umaga. Ano ang iyong maging pasya? Pagpilian. A. Pag-iisipan ko muna kung kakayanin ko. Titik B. Basta pasya ninyo, payag kaagad ko. Titik K. Hindi ako papayag dahil. Kung ang sagot mo ay titik A, pag-iisipan ko muna kung kakayanin ko. Tama! Magaling! Dito sa ika-4 na sitwasyon. May fun run ang Red Cross sa susunod na linggo. Iminungkahi ng iyong kaibigan na sa halip na manood kayo sa fun run at ibayad sa registration, ang gagastusin sa panood ng sine. Ano ang iyong maging pasya? Tama! Hindi ako papayag dahil magaling! Sa ika-5 sitwasyon, sinabihan ang iyong pamilya ng punong barangay na kailangan ng alisin ang lumang kotse hindi umaandar at nakaparada sa tapat ng inyong bahay. Nakakaabala daw ito sa mga dumadaang sasakyan dahil maliit ang inyong kalsada. Bigay iyon sa tatay mo ng kapatid niya na nag-abroad. Gusto sanang ipaayos ng tatay mo para may sasakyan na kayo. Pero wala naman siyang sapat na perang pampaayos nito. Tinanong kayo kung ipagbibili na lang ito sa motor shop para magkapera kayo. Ano ang iyong maging pasya? Pagpilian. Titik A. Pag-iisipan ko muna kung kakayanin ko. Titik B. Basta pasya ninyo, payag kaagad ako. Titik K. Hindi ako papayag dahil. Kung ang sagot mo ay titik A, pag-iisipan ko muna kung kakayanin ko. Tama! Magaling, mga bata! Ngayon, may mga larawan akong ipapakita sa inyo. Bilang bata o mag-aaral,
magbigay ng pasya sa bawat larawan. Una, may nakita kang nagsusunod. Ano ang iyong maging pasya o dapat gawin? Tama, pagsabihan na hindi tama ang pagsusunod dahil maaari ito nakakasira sa ating kalikasan o dagdag ng carbon dioxide na siyang dahilan na lalong umiinit ang ating panahon. Tama! Dapat isumbong sa pamahalaan o sa namumuno ng inyong barangay kapag may nakita kayo naghahunting ng mga ibon. Tama! Hindi tama ang mangguguli o magsalita ng hindi tama sa inyong kapwa. Ayan, nakita ninyong may namumutol ng ibon. Tama, dapat isumbong yan sa pamahalaan o sa inyong barangay upang mabigyan siya ng babala o payo na hindi dapat namumutol o pinuputol ang mga puno. Tama, isauli ninyo yung mga bagay na inyong napulot, lalo na kung alam ninyo kung sino ang may-ari nito. Magaling mga bata! Ngayon mga bata, may babasahin akong isang kwento na ang pamagat nito ay isang mahirap na desisyon mula sa panulat ni Constancia Paloma. Babasahin ko ang kwento at makinig kayong mabuti. Alamin kung ano ang pasya ng mag-anak Gomez. Pansinin din kung paano ipinakita ng pamilya ang pagkabtas isipan at pagka-mahinahon upang magkasundo sila sa isang wastong pagpapasya. Handa na bang makinig mga bata? Magaling! Isang mahirap na desisyon. Constancia Paloma. Sa Makati, naninirahan ang pamilya Nina Nelia. Doon na ipinanganak ang kanilang mga magulang. Ang bahay na kanilang tinitirahan na lamang ang natitirang maliit na bahay doon. Dahil napaliligiran na ito ng matataas na gusali at malalaking kumpanya. Masaya silang nanirahan doon dahil malapit sila sa bilihan ng kanilang mga pangangailangan at malapit din sa kanyang paaralan. Pati ang kapatid niya na si Lea, na pangalawa sa panganay, ay sa Makati rin nagtatrabaho. Ang tanging malayo lang ang trabaho ay ang tatay nila na nagtatrabaho sa Dasmariñas, Cavite. Isang gabi, nakita nilang magkakapatid na seryosong nag-uusap ang kanilang ama at ina. Mayroon din silang hawak na maliit na mga sulat. Naging suliranin para sa magkakapatid ang nakita nilang yun. Lalo na nang naulit pa ito ng
ilang beses. Wala na kayang trabaho si tatay? Ang tanong ni Nelia sa sarili. Pero sa tingin niya, hindi naman. Masyadong seryoso ang sitwasyon. Ano nga kaya ang problema ng ating pamilya? Tanong naman ng kanilang panganay na si Tom. Malalaman din natin yan kapag handa na silang ipaalam sa atin ang problema. Dahil kung mayroon mang dapat bigyan ng pasya, dapat kasama tayong magbibigay ng ating sariling pasya hanggang tayo ay mabuo sa pagkakaisa, ang sabi naman ni Leia. Dumating na nga ang pagkakataong hinihintay ng magkakapatid. Isang araw ng linggo, pagkatapos ng hapunan, pinulong ng mga magulang nila ang tatlong magkakapatid at ipinaalam ang sitwasyon. Dapat bigyan agad ng pagpapasya. Mga anak, ang bungad ng kanilang ama. Kailangan nating pagpasyahan kung papayag tayo na bilihin ng katabi nating mall ang ating bahay at lupa. Mukha na tayong kawawa dito. Isa pa, mga anak, kahit sarili natin ang bahay at lupa, mukha na tayong squatter dito. Kaya, sinabi ng inyong ina na papayag na siya na ipagbili ang ating bahay at lupa. Pumayag na ako. Ang inyong pasya na lamang ang aming hihintayin, ang paliwanag ng kanilang ama. Oo nga, tatay. Mukha na nga tayong kawawa dito. Pero, patagalin pa natin para tumaas pa ang halaga ng ating bahay at lupa. Ang paliwanag nito. Ikaw, Leia, anong pasya mo? Ang tanong ng kanyang ina. Okay lang po sa akin, kasi kailangan na. Hindi na talaga tayo bagay dito. Iwan sa inyo. Ang sigaw nito. Ang kabutihan ng pamilya ang iniisip ko. Kaya, gusto kong pataasin pa ang halaga ng ari-arian natin. Sabay alis nito at nagkulong sa kwarto. Ikaw, anak, ang tanong ng nanay niya kay Nelia. Kahit po malalayo ako sa mga kamag-aral ko at kaibigan, payag po ako na iwanan na natin ang bahay na ito kasi kailangan na, ang sabi ni Nelia. Aba, kahit bunso, bukas ang isipan na, ang nakangiting sabi ng kanyang nanay. Hayaan ninyo, susundan ko sa kwarto ang kuya ninyo. Paliliwanagan ko ang butong ng kanilang nanay. Mahigit isang oras, ding nag-uusap ang mag-ina. Bumalik sila sa salas at sinabi ni Tom na dahil siya lang ang may ibang pasya at nagpaliwanagan naman siya ng kanyang ina na ang tawad ng 3 milyong piso para sa maliit na bahay at lupa ay malaki na rin maitutulong. Napagkasunduan rin ng mag-anak na sa Dasmariñas na sila bumili ng bahay at lupa. At doon na rin sila lahat magtatrabaho at mag-aral. Dahil sa pagkabukas isipan at mahinahong usapan
nagkaisa ang buong pamilya. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? May natutunan ba kayo sa kwento? Magaling! Sige, tingnan nga natin kung talagang naintindihan ninyo at naunawaan ang kwentong napakinggan. Sagutin ang sumusunod na tanong. Ang unang tanong, ano ang naging problema ng pamilya Gomez? Pangalawa, may katwiran ba si Tom na huwag pumayag sa pasya ng buong pamilya na ipagbili ang kanilang bahay at lupa? Pangatlo, ano ang batayan sa wastong pagpapasya? Pang-apat, bakit mahalaga na maging mahinahon sa pagpapasya? Ano ang mabuti maidudulot nito? Pang-lima, kung ikaw ay isa sa miyembro ng pamilya, ano ang magiging pasya mo? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ngayon, ang inyong mga kasagutan, isulat ninyo sa inyong module sa ASP sa pahina 4. Maliwanag ba, mga bata? Magaling! Ngayon, tandaan ang mga hakbang sa paggawa ng pagpapasya. Ang pagpapasya ay maituturing bilang isang prosesong pangkaisipan na nagresulta sa pagpili ng pinakamabuting kalalabasan. Ang pasya ay ipinagtibay sa isip at kalooban na dapat gawin. Malaki ang maitutulong ng pagiging mahinahon kapag pinag-usapan at pinag-isipan ang magiging pasya. Unang hakbang sa pagpapasya, alamin ang suliranin. Pangalawa, kumuha ng impormasyon at pag-aralan ang lahat ng maging posibleng solusyon. Pangatlo, isaalang-alang ang maaaring ibunga ng bawat solusyon. Pang-apat, gumawa ng pasya. Pang-lima, pag-aralan ang kinalabasan ng ginawang pagpapasya. Tandaan! Sige nga, mga bata, titingnan ko kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin. Ngayon, ilapat ang inyong kaalaman ukol sa wastong pagpapasya tungo sa kabutihang panlahat sa pamagitan ng pagpupuno ng datos sa graphic organizer gamit ang kwentong isang mahirap na desisyon na pinag-aralan o binasa natin sa araling ito. Gawin ito sa inyong kwaderno. Ang mga sagot ay isulat ninyo sa inyong ASP notebook. Maliwanag ba? Magaling! Pag-alam sa natutuhan, ibigay ang 5 hakbang sa pagpapasya. Isulat ang inyong sagot sa inyong ESP6 module sa ikalawang linggo. At makikita ito sa pahina ito. At sagutan niyo rin ang pangwakas na pagsusulit. Maliwanag ba, mga bata? Magaling. Uli. Ako'y magsasabing
Magandang